Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grijaldo, what mission have you accomplished? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You are wearing that badge. You are wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ha? Huwag kayong patuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtraining kayo. Yung sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan. At gaganunin lang kayo. With regards to Colonel Grijaldo po, sir, it may be meron mga reasons kung bakit yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng sahod. It may be the resource person, si Colonel Uliciano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. What is behind my statement is yung aking pagiging pulis. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Kung ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob. Si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng? Policies, Plans, and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed, sir. Allowed, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice na pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for the truth. Dapat na kayo consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan nyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law, to tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan mo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porke nagkakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung naka-incarcerated na tao or one is automatic, puto lang
putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag? Kaya for purposes of discussion, sabihin ko, isa, wala kami magawa. Yan ang pulisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, utol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo sa isang congressional hearing. Kinuntim ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, pinutulan pa ng PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Huh? Oh, alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahinsya namin. Kapaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Grijaldo. So, ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB. Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porque galit sa kanya yung Quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. That meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan niyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world
that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yun kung iskalawag yung tao. Kung ninja cup yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa Armed Forces? Ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin yun na sweldo? Anybody from the Armed Forces can speak up? General Mortello, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to discipline our people. So it's all within the bounds of policies within the organization. We have yung tinatawag namin, sir, na the right of the commander to institute punishment. So meron sa the AW 105, sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So hindi basta-basta. Meaning, the commander still has the discretion. Yes, sir. Yeah. Discretion, yan ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases from politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko. Ngayon, nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grijaldo, what mission have you accomplished? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun na po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Ha? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You're wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ha? Ipaglaban ninyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtraining kayo, yung sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gaganunin lang kayo.
Paglaban ninyo ang tauhan ninyo. My God, if I were the Chief PNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to your to the DP, and to your Chief PNP. I-relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin ninyo. Pero sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grijaldo. Paglaban nyo yung tauhan ninyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra ang nangyari sa kanya. Anong sabihin ngayon ng ibang mga opisyal ninyo? Ibang mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon, hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa tama at sa katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. Bagkos ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag ganun? Makonsensya naman kayo. What happened to Grijaldo may happen to you. Pwede mangyari sa inyo yan. At kapag ganun kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa-kuhan dyan. Yes. Sir, I would like to inform the Honorable Senator that the PNP is apolitical po, sir. With regards to Colonel Grijaldo po, sir, it may be meron mga reasons kung bakit yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng sahod. It may be the resource person, si Colonel Rolikiano, hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam ko ang reason, no work, no pay. Yun nga, but what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in implementing your own policies. Tingnan nyo kabutihan ng tao. Because hindi ka forever Kenneth Regional Director. May chance rin na mangyari sa iyo yan. At kung pag nangyari sa iyo yan, what will you feel? Yung inostisya. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We're talking about the welfare of your people. We're talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement is yung aking pagiging pulis. Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, kami nga po ay nagpapasalamat dahil kasama niyo po
kasama namin po kayo, sir, as the former Chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel Ulicanio, hindi niya alam yung underlying circumstances, kung meron pang dahilan kung bakit po naputulan ng sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. Then inform us kung ano. Huwag tayong ilatag natin ang baraha. Ilatag natin ang baraha kung bakit talaga ninyo ginanon yung tao. Tanungin natin. Yes, sir. Did he violate the law? Meron ba siya binayulit na batas? Yung pagka-contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? I'm sure all of you were watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Yes, sir. Based on our policy, sir, yung allowpe po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform, katulad nung nakulong, sir, so he will be issued orders as allowpe, sir. Then, corresponding to that, yung salary niya, sir, talaga